Hi everyone, so for today's video is I'm gonna share to you my experience during the training period after I have applied sa VXI. So yun nga, good choice talaga yung VXI kasi malaki yung basic pay. Yeah, malaki yung basic pay even na sa first month is hindi pa namin talaga ramdam yung yung kabuuan kasi syempre meron yan silang cut off, 'di ba? Tapos September 25 pa kami nag-start, pa-end na ng month. So yun, feeling ko mararamdaman na talaga namin yung buong basic pay next month or yeah, on November. Ganun. So yeah, ano ba yung mga nangyari sa training? So it has different phases. Four phases. So let's start with the foundation specific training phase. Dito inalam lang namin kung ano yung vision, mission and goals, mga core values ng company. Kinilala din namin kung ano yung client namin or yung account, postpaid ba or prepaid account, telco ba, billing ba, ganun. So yeah, telco account po sa amin tapos prepaid. And then yun nga, parang na siyang globe dito sa Philippines, ganun. And then after that one, inalam din namin yung tawag dito, mga house rules, kinilala namin yung mga ka-wave mates namin, introduce yourself, mga pakulo-pakulo, kagaya ng nasa college or pag first day of school o ganun. Introduce yourself, tell me 3 fun facts about you, where do you live, what is your work experience, ganun. Just a quick one. And then, yun, nakilala namin na meron pa ng iba ng mga joker, meron ng tawag dito, merong what do you call this one, meron na experience sa BPO, ganun. Pero iba-iba, meron iba na chat support, meron iba na galing sa ibang BPO na telco din, pero postpaid, ganun. And then, yun, yung house rules, which is always EOP, English policy, talaga kapag nasa training room, bawal magdala ng mga snacks and all. Kasi of course, kailangan mo, careful ka talaga sa pagdadala ng mga food, lalo na drinks. Kasi syempre, may mga equipments like the keyboard, the mouse, the PC, mga wiring and all, yan. And then, after which is, yun, ano pa ba? Yun, nag-log-in na kami, binigyan kami ng, ng NT logins, gano'n. Nag-navigate kami kung paano i-turn on yung PC namin with our HR ID. Tapos, binigyan na din kami na we took a photo sa, sa ID, gano'n. Tapos, kasi ito yung ID yung pag pinag-tap namin para ma-open yung mga pintuan. So, high-tech dun. Yan na yung kung paano time in, mag-time out sa particular tools, ganun. And then sa phase 2, product knowledge training. So more on na talaga to on what is the account, like kung ano talaga yung telco na pagtatrabahuan mo, ano yung mga terms and conditions, ano yung mga data plan, yung mga prices, mga perks, mga features, mga do's and don'ts, ganun. More on sa navigation of tools, yung mga tools namin umabot ng 9 tools, pero hindi naman lahat kukulit-kutin mo. It really depends on the, what you call this one, it would really depend on the concern. Ganun. Pero meron kaming talagang main tool na dun kami dapat palagi yung naka-open. And then the rest is for usually mga troubleshooting, ganun, mga minor, and then yun dito din namin napag-aralan yung sa product knowledge training is kung paano yung flow, call flow. Nagkaroon din kami ng QA talk, quality assurance talk, CRT talk, like para gumawa ng mga specific ticket or how to transfer it in the sales department or how to escalate it, like paano i-handle kapag magsusubcall yung customer, ganon. So tinuruan din kami doon on how to do positive scripting, ganon. And then ano pa ba? Sa nesting naman, before nesting is nag-immersion kami 2 days with support or yung mga tenured na ganun, mga tenured na siya. And then ano pa ba, yeah, hindi naman kami pinapabayaan, nahahayaan lang kami kasi syempre hindi naman lahat ng nasa training is mapag-aaralan mo lahat, 'di ba? Kasi iba-iba naman yung concern, ganun. And then we have this tool na parang mini library wherein we can search kung paano ba let's say paano mag-renew ng plan, like mayroong mga steps doon, ganun, with screenshots and all.
guided naman siya. Like, mayroong words, may explanation, may mga definitions, paano yung tagging ng call, if etong call na to is ghost call ba, etong call na to is disconnected for renewal lang ba, basta ganun, mga tagging, wrong call or wrong number, ganun. And then, tawag dito, hindi kami gumagamit ng akala nyo na kapag sa call center gumagamit ng yung parang telephone talaga, yung Lanino. Before, yung mga nunuan ng call center, yun yung ginagamit nila. Pero ngayon is, meron na tayong soft phone, yung mga gumagamit ng ganito. Yan. Pero, it doesn't mean pag gumagamit ng ganito, naka-video call, it's just an audio call. Okay? So, dapat magaling ka talaga sa communication skills, lalo na kapag ang concern is all about troubleshooting. Kailangan mong i-educate ng maayos si customer na ito yung gagawin. So, syempre, you cannot see their end, kung ano yung laman ng phone nila or ano yung experience nila sa phone. So, ikaw, you really need to put your shoes, imagine yourself like as a customer, and you would really put your own shoes to them. And be the customer representative that you wanted to be if ever ikaw si customer. Okay? And next is a nesting. 5 days yung nesting namin. Dito, immerse na talaga kami. Bumog na talaga sa call. Bumog na sa calls, pero hindi naman yung super, mga, let's say, 80%. Ganon. And hindi naman siya ganong ka queuing kasi yun nga, nasa nesting pa kami, lenient pa din, like tolerant pa yung trainer namin and yung TL namin, nakilala na din namin yung TL namin. And then mababait po sila, and then whenever we have a chance like to make a huddle or meeting, nagko-call listening kami, ano yung mga good and bad that happen sa call ng ka-wavemate namin, or identify the lowlights, highlights, and then ano yung best resolution for that in case na nagkaroon siya ng low rating sa survey, ganun. So yeah, so far so good, and it's doing well. And then, ang fourth phase is the production phase. Eto, dito na magkakalaman lahat sa nesting pala if may endorse ka sa prod or hindi. Tapos sa production phase, yun. Dun mo na may experience na wala ka na masyadong support, na parang isa-spoon feed sa'yo lahat. Ano lang, basic instructions na lang kasi they would expect you na to do initiative, na be resourceful in your own way. Nandyan na lahat. Kulang na lang, isusubo mo na lang talaga siya sa sarili mo. Kasi everything is already there. And kung gusto mo lang ng clarification, nandyan naman yung yung TL or yung trainer to give guidance kapag merong mga concerns na nakakalito. So yeah, so far so good. And I'm doing great and I'm happy with VXI. And that's all. Thank you. Bye.